Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines, and for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may Sun, Moon, and Rising na Libra for March 24 to 30. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo alam ano yung Sun, Moon, at Rising sa inyo po, sa end ng video, we have a link for this. Panoorin nyo po. And by the way guys, tanda natin yung mga readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And I'm also inviting you, i-click nyo po yung join button sa baba para maging member kayo at magkakaroon kayo access sa ating mga extended readings and other perks po. For private readings and spellworks, message our page. May admin po na mag-help sa inyo. And for donations, you can use the thanks button. Yung parang heart sa baba. Libra, 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 how are you? So, meron tayong Six of Swords and si Message in a Bottle. Okay. Paano ba gamitin to? Libra, sometimes the past is really a good place to visit. Yung mga bagay na sa nakaraan, minsan yun, di ba? Para minsan pag minom ka ng kate, or nakatingin ka lang sa malayo, so bila ka may maalala, yung iba sa atin mapapangiti. Ako guilty ako, bila ako matatawa ng may kasama. So, nakakaloka pa na may kasama pa ako. So, patingin sila sa akin, ba't ka tumatawa? Wala, may naalala lang ako. So, it's a good place to visit. Pero hindi, visit lang to. Not a good place to stay. Kasi yun yung nangyayari ngayon with the message in a bottle. Yung past, nag-reflect ka ngayon sa past. So, tama yung ginagawa mo na nag-reminisce ka. Kasi andoon na, kumbaga, you're looking at the hidden treasures. Pwedeng may hidden message pa universe doon. Hinahanap mo doon yung purpose mo or naghahanap ka doon ng reason to fight. And that's a good thing. Pero hindi good thing kasi na parang nag-fixate na tayo, nag-focus na tayo doon, na sana ganito ulit, sana ganyan, sana. There's a passage in the Bible, I forgot, it's Haggai 2 chapter 9 yata. Haggai chapter 2 verse 9. Hindi ko tama ko. But sabi doon, the glory of the new house will be greater than the former house. Yung ganda ng bagong bahay ay hihigitan pa yung ganda ng dating bahay. Kaya ka dinadala sa past. It's because para magkaroon ka ng idea how beautiful the past is and how you can make it better in the present. Yun yung purpose ng pag-reminisce mo ngayon. Pero yung crossing mo kasi is the Emperor and Soulmate. Sa mga hindi pa naka-move on sa inyo from your relationships, it's time to decide to move on. Again, when you say relationships, hindi lang naman tayo nagsasabi na parang jowa to. Napakababaw pag ganun. This could be friends na nawala along our way, family members that we lost communication with. Actually, part din to yung mga nawala nating mga pets. When we say move on, moving forward, hindi ibig sabihin kakalimutan natin sila. No, they are still part of our past. Part na sila ng memory natin. Part na sila ng history natin. And we will always celebrate those memories. Pero we need to move forward na hindi na tayo nakabalot sa memories na yon. We will still bring it with us. Pero hindi na yung past natin magdidikta na kung ano yung mga gagawin natin or mararamdaman natin. Because there are some of us sa House of Libra na kapag nakita naalala yung past, andoon na parang it brings back a lot of pain. It only means na meron pang mga hidden pains, meron pang mga unfinished businesses na kailangan ma-address. And hindi tayo makaka-move on or move forward if that will not be addressed properly. Your desire card is the Star and time to go. Okay, so andun tayo na you're deciding na, kasi may mga, kasi may target akong ganito, kaya wala akong time para gawin yon. I need to go, I need to reach for the stars. Ito yung advice sa'yo ng cards. How can you reach for the stars kung nakakadena ka pa doon sa mga bagay at mga tao at pangyayari sa nakaraan? Ang mga kadena, ang mga tali, ang mga talikala, hindi naman infinite yung haba niyan. Meron yung certain extent. And kapag na-reach natin yung limit na yun, hanggang doon na lang tayo. How you will be able to reach your destination kung andoon na nakatali ka sa mga bagay na hindi ka pa nakakawala. That's why the universe needs you to be released.
That's why the universe needs you to heal. That's why yung universe gusto niya matanggal yon para makatakbo ka, maka-roam free ka. Nakita ka na ba ng ng aso na nakatali? Diba for the longest, kapag nakatali sila, parang andoon yung despair, lungkot. Pero kapag napakawalan sila, makikita mo yung excitement, makikita mo yung joy, makikita mo sa kanila yung ang kulit nila, para sa naging tuta ulit, that they're enjoying themselves. Yun yung target ng universe for you. Which is punta tayo sa foundation mo, flexibility and strength. So, may mga iba na magsasabi, hindi na-healed na ako from the past. No, there is what we call, natuto tayo mabuhay sa ganung pamamaraan. Parang andoon na umabot tayo sa, iba sa inyo, umabot sa punto na naging parang normal na lang yung ganong routine. Parang, hindi niya nakikita na it could be better for us. Na parang normal na pala yun. Okay na kahit wala. Siguro one example na isip ko dito is yung parang mga tao, sabi tayo, nawalan sila wala silang paa. So, nasanay sila na nandun na sa bahay siguro, or they're not doing a lot of things, not much mobility, kasi nga wala silang paa. Pero nung natutunan, na-realize nila that they can be more, pwede silang gumamit ng wheelchair, or sabihin natin ng saklay, they are able to expand. Kumbaga, sila, andoon na, naging flexible na sila. Kasi, minsan, yung pagtanggap, yung sabi nila yung term na okay na to, hindi siya applicable all the time. Hindi pwede na okay na nasaktan ako, okay lang may saksak ako, okay lang nagsalita siya na masama, okay lang na wala akong ganito. Not all the time. Libra, not all the time. Kasi, the universe wants you to also live a life of fulfillment. Hindi yung okay na to, na buhay. In the past, we have here the yang and the sun. Yun na nga, yung moments of okay na to. Parang, yung mayroong iba, dun nung naririnig ko na, ako personally hindi ko siya gusto, yung, pinanganak na akong ganito, mamamatay na akong ganito. No. Pinanganak kang ganyan, hindi mo yung kasalanan. Kasi, dyan ka na napunta sa situation na yun. Pero if you're going to live a life na ganun pa din, at mamamatay ka ng ganun, then doon na magkakaroon ng problem. Now, sasabihin yung iba, wala naman kasi opportunities, ganun eh. Why wait for opportunities when you can pursue them? If you're going, kung magkakaroon kayo ng time para alamin pa paano na-build yung KFC, paano niya nasimulan yun, or even yung Disneyland, paano na-build yun, you'll be surprised na hindi sila naghintay ng opportunity. Gumawa sila ng opportunity, naghanap sila, hindi sila nagpapigil. Sila mismo ang humabol sa opportunity. Sila mismo ang nag-pursue. And because of that, they were rewarded. KFC is one of the biggest fast food chains around the world, while also Disneyland, ang dami niya na around the world din. So, think, yan, kung may time ka, alamin mo pa paano sila nagsimula, masusurprise ka how they did it. Now, with yung possible na ikaw, we have here is the magician and by the book. Okay, so andoon na medyo magde-deliberate yung iba sa inyo pa na parang wait lang, paano ba, kumbaga you're going to learn from others paano ba nagawa to, paano niya ba ginawa, ano ba yung mga steps niya, ano ba yung mga naging process niya. So, andoon na aalamin mo. Kumbaga, you will try to understand, sabi ng by the book, paano nagawa. And titingnan mo, ano ba meron ako resources na pwede kong gamitin para to expand who I am, to build who I am, to be a better individual, para mas maging better ako, para mas maging stronger ako. So, mapupunta ka sa ganong klaseng scenario, which is a very good situation. Kasi, self-awareness na. Matatapos na yung era mo na okay na to. So, kung nakaka-resonate ka sa readings, invite kita, i-click mo yung join button sa baba to access our extended readings para mas marinig mo pa yung mas malalalim na message ng cards. For now, tuloy natin reading mo. Your physical environment is we have here the moon and serendipity. Okay. Andun kasi na, medyo wag tayo masyadong
fixated do sa mga signs na bigyan tayo ng gantong sign or whatnot. No, ito yung sabi nga ng card of the moon and serendipity. It's time that it's time na ikaw yung mismo yung maging sign. It's time, it's actually most of the things that's happening right now sa life mo, Libra. It's a matter of decision na. It's a matter of making a choice. Andoon na ikaw yung kailangang humakbang, ikaw yung kailangan lumaban, ikaw yung kailangan mag-pursue. Wag na natin na, ay, hinihintay ako ng sign ng universe na para sa akin to. No, ikaw mismo yung sign. Kaya mo nga naisip na yung bagay na yun. Kasi yun na yung mismong sign, you need to push for it. Yes, pwede tayo at times we will be doubting doon sa ating intuition. Pero hindi yun rason para hindi tayo makinig sa intuition natin. Your emotional environment is the Ten of Pentacles and Chop Wood. Yan, doon na kapag sinundan mo talaga yung plans ng universe, medyo maraming things about you na babasagin, na masisira, or sabihin na natin, ito-tweak ng universe kasi it's no longer serving you. Andoon na parang, nakikita mo na parang, this is no longer helping me. Hindi na ito yung, nakikita mo na hindi na ito yung bagay na nagbibigay sa akin ng fulfillment. So, yun nga, babalik tayo sa foundation mo kasi nasanay ka lang naman na ganun na yung reality, na ganun yung reality mo, na ganun yung katotohanan. Pero, andun kasi kapag binago ng universe yun, yung mga nakasanayan mo, magugulat ka na, sa una mahirap, sa una masakit, pero at the end, it's all worth it. Parang yung mga tao na kapag naglalakad kuba, tinamaan ako. Kapag kinorek sila ng likod nila, gumamit ng instrument to correct it, ang sakit. Pero kasi nga, nasanay sila na kuba, which is wrong naman. Pero nasanay sila. But once it's been corrected, there will be a pain process, moments of pain. It is necessary. Pero kapag na-achieve naman nila yung desire na nila to have it corrected, ang ganda ng results. Better breathing, better posture, kumbaga, everything will be better. So your desire, yung hopes and fears is the Page of Wands and Unfinished Symphony. So may mga question, paano kasi may pag na-correct yun, pag nabago yun, paano yung ganito, paano yung ganyan. So you will have those questions, you will have those concerns. Pero, why ask those questions? Bakit masyado ka magiging concerned doon? If you have the universe, para ayusin yun in your behalf. If you have the universe, to help you make it, to make it right. Kung ando naman yung universe, para siya na yung bahala doon. Yes, andoon na pag may nawala, mapapalitan niya. Parang sa employment niya sa work eh. Oo, may nag-resign. But they have the capacity na mag-hire. Meron silang kapangyarihan na kumuha ng hahalili sa'yo or papalit sa position mo. So, that is, yun yung iniisip mo, paano you're dreaming or you're hoping to pursue yung gusto mo, may papalit ang universe. But before that, babalik tayo doon sa foundation mo, which is what are the things that you need to let go as well and correct in yourself. Because in the future, possible future mo, we have here to the Sea and the Three of Pentacles. Now, sa possible future kasi nakita tayo dito ng ando na may mga pwedeng magturo sa'yo kung anong gagawin mo. It could be directly or indirectly. And meron din yung mga, sabihin natin parang aha moments na hindi naman nila sinasadya or wala sa intention nila. Pero during the course of the conversation, nagkakaroon ka ng enlightenment. Na magkakaroon ka ng parang, ay ganun pala yung ginawa niya. Kaya pala siya naka-move forward because of this and because of that. And those will help you to break the chains of your past. At titigilan mo na yung okay na to moments mo. When it will happen and paano, let's check that in your extended reading, and to access it, click the join button sa baba. And remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, again, subscribe, like, and share po. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. Hope to see you in extended reading po. Mula po dito sa Baguio City in Dominican Hill. Have a great day. I'll see you soon.